5 Korean movies na merong scene na shoot sa Pilipinas. Alam mo yung mga Pilipinas, mga 8 out of 10 na may-mention lang tayo sa mga Korean movies or shows tuwing usapang gumagawa ng illegal or taguan ng mga kriminal eh. Ginawa pa naman pambansang hideout. Unang-una, The Round of Punishment. Eto medyo relevant to kasi medyo konektado to doon sa sa pugo, yung itlog na maliit. Matapos ngang may mabawian ng buhay na isang Koreano sa may Pilipinas, dito nga mag-iimbestiga ang isang detective para alamin kung sino yung gumawa nito. Sa tulong ng isang detective na magaling nga sa pakikipaglaban, dito nga siya may malalaman tungkol sa kaso na to na konektado pala sa mga illegal na gawain. Kaya naman, dito nga niya gagawin ng lahat bilang isang detective para mahuli nga yung mga gumawa nito at mapigilan yung mga illegal na ginagawa nila. Grabe yung mga labanan nila dito, basta mga donly na fight scene talagang bakbakan talaga eh. Alam mo, isa to sa mga movie na natakot talaga ako doon sa may kalaban eh. Kasi sobrang galing niyang makapaglaban to the point na akala ko matatalo pa niya si Donly eh. Next, The Golden Holiday. Tungkol ito sa isang detective na magbabakasyon nga sa may Pilipinas kasama yung pamilya niya nang biglaan nga siyang mapagbintangan sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Kaya naman para protektahan yung pamilya niya at sarili niya, dito na nga niya gagawin ng lahat para malaman kung ano yung totoo at mahuli mga tunay na gumawa nung binibintang sa kanya. Oo, Simon Confiado yan. At kung merong magre-representa ng Pilipinas sa ibang bansa, di ba? Simon Confiado na. Next, The Child. Gustong-gusto ko rin yung mga labanan nila dito, itong lalaki na to. Para siyang Korean John Wick eh. Aabangan nyo dito yung final fight scene niya na sobrang dami nung kalaban niya tapos lahat natalo niya eh. Tungkol ito sa isang lalaking Filipino-Korean na nag-aalaga sa nanay niyang may sakit matapos nga silang abandonahin ng tatay niya. Pero isang araw, dito nga siya papahanap ng tatay niya at papapuntahin pa nga sa may Korea pero ang hindi niya alam, meron pala itong masamang plano sa kanya. Sa pagpunta nga niya doon sa may Korea, dito nga siya may makikilalang isang lalaking gugustuhin nga siyang makuha pero hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa lalaking ito, marami pang tao yung gusto nga rin siyang makuha. Sa mga susunod na oras, dito na nga siya magtatago at makikipaghabulan kung saan malalaman nga niya kung bakit nga ba nangyayari itong lahat. Second to the last, Master. Susundan natin dito ang isang investigador na mag-iimbestiga sa isang taong nanloloko ng maraming tao. Para mahuli nga itong tao na to, dito na nga niya gagawin ng lahat para makahanap ng mga ebidensya para mahuli ito at wala nang mabiktima pa ulit. Okay, pinakahuli, Project Wolf Hunting. Alala niyo yung sinabi kong mga hideout? Parang ganito. Tungkol ito sa isang grupo ng mga kriminal na Koreans na naaresto sa may Pilipinas. Para maibalik nga sila doon sa may Korea, dito na nga sila isasakay ng mga pulis sa isang barko pero sa loob nito, dito na nga magsisimula ang isang malaking gulo. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakatakas nga yung mga preso at makikipaglaban nga sila doon sa mga pulis pero sa pagtakas nga nila, dito na nga may makakawala doon sa barko na parehas tatakot doon sa mga kriminal at mga pulis. Sobrang chaotic ng film na to and as a fan ng mga trap and monster movies, talagang nag-enjoy ako dito. So ayun lang naman, kung meron pa akong na-miss or hindi na panood, i-comment nyo na lang para mapanood ko rin. So, tinatin.